Gabi po sa ating pong lahat, sa mga nanonood po sa kanilang mga FB Live at saka po sa mga nandito po sa church. Welcome po sa ating pong prayer meeting. Tayo po yung tumayo, tayo po yung magpuri sa Panginoon at bigyan po natin ng palakpak ang ating Diyos. Paganda po siya, karapat-dapat po ang pilihan, bigyan po. So po yung karapat-dapat sambahin. At bago po tayo mag-umpisa sa ating pong pagpupuri sa ating Panginoon, tingnan niyo muna ang inyong mga katabi o mga kasama po sa bahay. At ngitian natin, di ba? Dapat New Year, kailangan lagi tayong merong bagong pag-asa at lagi tayong nananampalataya sa ating Panginoon. Amen po. Ayan. Amen. Sige po, palampakan natin ang Diyos sa buhay. Let's go. We praise you, we worship you, we welcome your Holy Spirit. Lord, in this place, Lord, we acknowledge, Lord, your power. We acknowledge, Lord, your righteousness, Panginoon. Lord, we acknowledge, Panginoon, your faithfulness, Lord. And Lord, we acknowledge your power within us in the mighty name of Jesus. Hindi po, papurihan natin ang Panginoon. God is able, amen? God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we need, greater than all we have. He has done great things. Lift it up, defeated. God is with us, God is on our side. He will make a way far above all we know, far above all we hope. He has done great things, lifted up, defeated.
Jesus, Lord, tunay nga po, Panginoon, Lord. Your name is above all names, Lord. And Lord, you are great in every way, Panginoon. Lord, you are great in everything, and you are the Lord of our salvation. You are the God who is to come, Panginoon, and the God who rules over all the earth, Panginoon, Lord. You are the God, Lord. You are the God. And you are the name above all names. Name above all names. Worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. For the name Jesus. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Let's declare the name above all names. Jesus, you're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Sabihin po natin ngayong taon, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. Jesus says, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. In Jesus' name, Jesus is the name.
Sa bawat isa. And of course, bagong taon pa rin kasi January. Amoy paputok pa po kayo. Wag lang putok. Amen. Ayan. So maraming salamat po Brother Jess sa pangunguna sa pag-aawit natin. At ngayon po ipagpapatuloy po natin yung series na pinag-aaralan natin. Kung natatandaan nyo pa, ano pong book tayo? Tapos na tayo sa Ephesians. Tapos na tayo sa Philippians. Galatians tayo. Nasa Galatians chapter 2 na po tayo. So, ang Galatians po ay 6 chapter lang to. So, kung 6 matatapos tayo by May siguro po kasi nasa chapter chapter 2. By May matatapos po natin yung buong aklat ng Galatians, Galatia, ang mga taga-Galatia. Ayan. So, bago po ang lahat, humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, muli po'y nagpapasalamat kami sa gabing ito, Panginoon. At kami po'y pinagtipon nyo rito upang kami po ay lumapit sa inyo at humihingi, Panginoon, at mapag-aralan ang inyong mga salita, Panginoon. Gabayan niyo po kami, bigyan niyo kami ng wisdom, Lord, na nanggagaling sa inyo. At Lord, nawa ang lahat po ng makikinig nito, Panginoon, ay magamit nila ito. At Lord, maipamuhay po ito, Lord. Gamitin niyo po ako bilang inyong mensahero at ang inyong pangalan ang maitaas, O Lord God, at hindi po ang aking pangalan at hindi po ang pangalan ng bawat isa na nandito, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Kagaya nga po ng sinabi ko, ang aklat po ng Galatian ay sinulat to defend the true gospel of grace. Actually po, pati nga po, coincidence po siguro, pati nga po yung sa pag-aaral natin sa yung sa daily devotion, yung kada alas 5 ng madaling araw, ay makikita niyo po yun yung mga false prophet, ang pinag-aaralan din po doon, nakasentro doon si Pastor Dan, dito po sa ay nagpapatungkol din po doon sa mga false teachers na ito yung nagulo dito doon sa Galatians na ini-insist ng faith in Christ was not enough. Ini-insist nila. Kasi po, that Gentile believers must also obey the law of Moses. Ito yung, in particular, yung circumcision o yung pagtutuli. So, hindi raw po kumpleto yung hindi kumpleto na tanggapin lang si Jesus Christ kung hindi kasama din po yung law, which is yung in particular, which is the circumcision. Kaya nga po dito si Apostle Paul po ay dinefend niya ito. Ano yung dinefend niya dito? He defends the purity of the gospel. Unang-una po. Pangalawa, kinonfront niya yung nag-compromise even the apostles. Kasi po dito mababasa natin kahit yung si Pedro o si Cephas na nirebuke niya. In-explain niya rin po rito the heart of justification of faith alone. And yung pang-apat, shows that the gospel must not only be believed but live constantly. So, meron po tayong apat na main point dito na pag-aaralan at meron pong mga side point. So, may clear lamang po ito dahil yung Galatians, sabi ko nga po sa inyo, nakasentro siya doon sa mga false teachers na how it reflects to us bilang mga believers. Hindi lamang po sa mga pastor o sa mga may ministry na nagtuturo. Kung hindi in-address din po sa atin at magbibigay po ako ng mga ilustrasyon how it applies to us also. So unang-una po, nilagyan ko nga po ng title na ito is The Gospel Defended and Lived. So paano po dinefend ni Paul, at saka paano ipinamuhay ito. Unang-una pong point natin dito, which is you can find it in verse 1 to 10, is the gospel confirmed by the apostles. Sa verse 1 and 2 po, basahin natin. Makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Isinama ko rin si Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia.
at inilahat ko sa kanila ang magandang balitang ipinangangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. So, sinabi nga po ni ano rito, no? Si Paul po kasi dito went to Jerusalem. So, unang-unang point po dito, kung yung binasa ko, verse 1 to 2, yung sub-point po natin is, si Paul or si Pablo, gospel, sinabi niya rito, gospels came from God and not from men. Doon sa binasa po natin, kung titingnan po natin, pag-aaralan natin, sinasabi niya po rito, ang gospel ay hindi nanggaling sa mga tao lang. Ito ay nanggaling sa Panginoon. Kaya nga po, Paul went to Jerusalem by revelation, not to seek approval, but to ensure the unity. Hindi po siya pumunta ron para humingi ng approval, but to ensure the unity. Pangalawa, he presented the gospel, he preached among the Gentiles. Hindi lamang po sa mga Hudyo, kundi pinresent niya rin dito sa mga Hintil. Tayo po yun. This shows that the gospel is revealed, hindi po invento lang ng kung sino-sino. Nireveal po ito kay Apostle Pablo. So, sa principle po, the gospel we preach must come from God's word, not a cultural pressure. Hindi lamang po yung ginawa ng kung sino na isinulat. Minsan po kasi, kagaya nung pinanggalingan nating dating reliyon, ano? May mga nakasulat doon na sinusunod natin, pero hindi po siya biblical. So, pangalawang subpoint po dito, the gospel requires no addition. Gospel is gospel alone. Kapag dinagdagan mo na yon, hindi na gospel, no? Si Titus po kasi dito, kung babasahin natin yung verse 3 to 5, ano? Si Titus po dito, isa siyang Grego, was not forced to be circumcised. Hindi siya sinabi ko, Tito, kailangan magpatuloy ka. Hindi po, hindi siya pinilit, ano? False brothers try to bring believers back into bondage. Ano yung sinasabi kong bondage dito? Yung po kasi, si Paul refused to compromise even for a moment. Kasi kung halimbawa po, pinilit si Titus na magpatuloy. No? So, hindi, ibig sabihin, may task. Hindi na po yung ano. Yung katotohanan po kasi dito, ang adding anything to faith in Christ destroys the gospel. Paano natin bibigyan ng illustration to? Ito, bigyan natin ng illustration. Paano tayo na-save? By grace. Grace po. Ano? Kung dinagdagan mo yung grace plus works, hindi na grasya. Ano? So, kaya nga po sa Romans 11:16, sabi, if by grace, then it cannot be based on works. It cannot be based on works. If it were, grace would no longer be grace. Parang ganito po yun. Imagine, may nag-announce, nasa SM ka. Sabi, papuntang bayan. Libre pamasahe. Anong alam mo? Libre. Libre ang pamasahe. Di po ba? Pagdating ng bayan, hindi ka naman siningil. Pero sinabi, donation lang. Libre, hindi. May pamasahe, wala. Wala. Pero dinagdagan. Ano yung dinagdag? Donasyon. Ang sinabi naman ng driver kasi, libre yung pamasahe. Pero yung donation, hindi. O, dinagdagan pa rin niya. Hindi siya libre. Parang ganun yung grasya. Ang grace, pag dinagdagan mo, hindi na siya grace. So, ganun po yung yung nangyayari, dinadagdagan natin by works. Kung halimbawa, you were saved by grace. Pero kailangan, gawin ko muna to. Ay, hindi na grasya yun. May hiningi ka na. Ano po? So, the point po rito, ganito ang ginawa ng mga false teachers sa Galatia. Sinasabi nilang, kay Kristo ka maliligtas. Parang sinabi ng driver, libre ang pamasahe. Yung mga false teachers sa Galatians, ganun din ang sinabi. Kay Kristo ka maliligtas. Pero, may nasabi doon, but, sabi niya, pero, kailangan mo ring magdagdag sa kautusan, which is the law. Yung sinasabi, the law of Moses. Grace plus works, it's not grace anymore. Tandaan po natin yun, ano? So, kung
may ano po tayo, pag may, kung i-apply po natin yan sa ating buhay, kapag may dinagdag tayo sa ginawa ni Kristo, binabawas natin ang halaga ng kanyang sakripisyo. Parang yung ginawa ni Jesus Christ, na magpapako sa krus, kulang pa yan, kailangan niya gawin pa ako. Di po ba? Parang tayo mismo dinadagdagan natin. Which is very wrong. Ang Panginoon lang sapat na. You know? So, sa point 3, the gospel is one. Unang-una, isa lang po yan. Hindi pwedeng dagdagan. Though, tayo po, lahat tayo, may kanya-kanyang ministry. You know? Pero ang sinusunod natin, tinitignan natin, we follow only one gospel. We have a different ministry. May pastor, may teacher, you know, may mga musician, lahat tayo, iba-iba yan. The Jerusalem Apostles added nothing to Paul's message. So, iba-iba rin yung ginagawa ng mga apostol. Pero, one gospel pa rin. Peter was sent to Jew because, Paul to Gentiles. Different callings, the same gospel. Si Paul, at saka si Peter, si Paul sa mga Hintil. Hindi lang yung sa mga Hudyo. Hindi lang. Pinuntahan pati yung mga Hintil. Pero ano sinusunod nila? Still, one gospel. Tangi rin po. Iba-iba yung gawa natin, iba yung ministry natin, but still we look for one gospel. No? Different callings, same gospel. Unity in the church is built on truth, not uniformity of roles. So, hindi kailangan na kung anong ginagawa ko, yun rin ang gagawin mo. Hindi po ganun eh. Kasi, kailangan kong masunod yun para yung level ko medyo mataas. Hindi po. Tayo may kanya-kanyang binigay na ministry sa church. But always think, we have the same way, must be on the same path. And what kind of path? Same gospel. Sinusunod natin. Pangatlo po, the gospel produce love, which you can find it in verse 10. The only request is, anong request po rito? Remember the poor. Tingnan po natin yung 10. Sa verse 10, sabi po rito, ang hiling lamang nila ay huwag naming kaliligtaan ang mga dukha na siya namang masikap kong ginagawa. Kaya nga po, the gospel produce love. Hindi po, huwag po daw natin kalimutan. Kasi tayo may ibang level, may kanya-kanyang status. But we tend to always forget yung mga poor. Kaya nga, very specific po dito, the gospel produces love. The sound doctrine always leads to compassionate living. When we say sound doctrine, means accurate, healthy, trustworthy teaching. Ito po yung sinasabing we have the same gospel. So, kaya nga po yung same gospel na sinasabing that produces love. Huwag daw natin kakalimutan yun. Okay po? Yun yung verse 1 to 2 na main point natin. Pangalawang point natin, the gospel defended against hypocrisy. Sa verse 11, even leaders can drift from the gospel. Ano pong nangyari dito? Tingnan niyo yung verse 11, Subalit nang dumating si Pedro, sa English po dyan, alam ko, ginamit Sepasyata. Si Pedro sa Antioquia. Harap-harap, Antioch po ito in English. Harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat mali-mali ang kanyang ginawa. Kaya nga po sabi ko, doon sa verse 11, even leaders can drift from the gospel. Anong ibig ko sabihin dito? Anong ginawa ni Pedro nang dumating si Paul? Namuha siya kagaya ng mga Hintil. Umalis siya. Dali-dali siyang umalis. Bakit? Peter withdrew from Gentile believers out of fear. Ano yung fear na yun? His actions contradicted what he believed. Tignan natin mabuti. Makikita natin yan doon sa mga sunod-sunod, yung 11 and 12. Yung spiritual maturity po kasi natin, make one immune to be compromised. So, mamaya bibigay ako ng illustration anong ibig kong sabihin dito. Pangalawa, gospel compromise and misled others. Peter's behavior influenced Barnabas and others. Tatanungin niyo na naman, ano ba yung ginawa ni Barnabas dito? At bakit ni Pedro, bakit na-impluensya si Barnabas?
Ano? So, sa prinsipyo, our action preach louder than our words. Kapag may ginawa ka bilang isang Kristiyano, bilang isang believers, automatic yan, may susunod sa'yo. Lalo na if you are an old Christian. Kapag matagal ka na, susunod sa'yo yan. Ang sasabihin sa'yo, bakit sa ganito ginagawa niya? Pangatlo, gospel truth must be defended publicly. Ito po, sabi natin kanina, di ba? Unang-una, even leaders can drift. Pangalawa, gospel compromise misled others. Dito, gospel truth must be defended publicly. Ito yung isa sa mga pinaka-importante. Kailangan dinedefend natin yung gospel. Anong ibig ko sabihin dito? Anong ginawa ni Peter? Sinong nirebuke niya? Si Paul. Sinong nirebuke niya? Si Peter. Sabi niya, rebuke Peter publicly because the error was public. Ano yung error naman yun? The issue was not the manners but the truth of the gospel. Ano bang ginawa ni Peter? Di ba, nung dumating si Paul, ang ginawa niya, tumayo siya, umalis siya. Di po ba? Bakit kaya siya umalis? Na parang nakita siya kay Paul. Ayaw niyang parang ayaw niyang makita, nakikipaghalbido siya sa mga hintil. Di po ba? Kaya nga, yung pakikisama, minsan, mali. Kasi, ang ano nga doon, kailangan i-serve yung gospel doon sa mga hintil. The issue was not the manners, but the truth of the gospel. Minsan, tayo mismo, nahihiya. Ayaw natin na i-share yung gospel. Nahihiya tayo eh. Pag nahihiya tayo, bigla tayong tatalilis, lalo na kapag nag-share ka. Halimbawa, darating yung mga nag-share ka, halimbawa, sa isang grupo, may isang kaibigan na sinisharean mo ng Word of God. Ngayon, dumating itong isang kaibigan mo na talagang alaskador. Anong usually ginagawa natin? Pag-asa. Ha? Hindi lang nagbibiro. Kagaya ng ginawa ni Pedro. Tumalilis. Maalis. Hindi mo iwas. Pero, anong nangyari after nung tumalilis, umalis? What happened? Tayong pakikisama na mali. Ano yung pakikisama mali? May kaibigan kang mabait. Kapag kayo lang, pero pag may dumating na importanteng tao, anong nangyayari? Nagbabago ka. Iniiwan mo yung kaibigan mo yan. Lalo na, halimbawa yung kaibigan mo, they're off. Hindi sila well off. Kumbaga, mahirap lang sila. Ngayon, dumating yung kaibigan mo na medyo may kataasan. Ano, may kaya, gano'n. Ngayon, ito iiwan mo. Pupunta ka dito. Di ba nangyayari yan? Dumaw po. Entertain. Siya yung entertain mo. Yung isa may iiwan. Ano? Ganito po ang ginawa ni Pedro. Nakikisalo siya sa mga hentil. Pero umatras siya nang may dumating na mga Hudyo. Ganito din po yung ginagawa natin. Hindi takot si Pedro actually. Hindi siya takot. Ang nangyari po doon, si Pedro hindi siya natakot kay Christ. Kanino siya natakot? Parang tayo, natatakot tayo sa sasabihin ng mga ibang tao. Correct? Saan ako dapat matakot? Kay Kristo ba o sa mga tao magsasabi? So si Peter, nangyari dito, hindi siya natakot. Kanino siya natakot? Actually, hindi nga takot, nahiya pa eh. Takot at hiya, kaya umiwas siya. Ano po? Ang ano kasi dito, ang sa Filipino reality, ano lagi natin sinasabi? Sa Filipino reality, pag may ganang mga bagay, karealidad ng buhay ng mga Pilipino, saan tayo magaling? Lagi natin sinasabi, ayoko kasing mapuna. Kapag nag-share ka ng gospel, ayaw mong mapuna ka.
Bakit? Sasabihin nila, ay isang hallelujah to, isang born again. Ayaw mo mapunan. Pangalawa, ito usual to. Nakakahiya. Tama? Lagi natin sabihin, nakakahiya. Ano nakakahiya? Pag lasing ka ba at susuray-suray ka sa daan at Yun ang hindi ko nahihiya, di ba? Eh bakit pag nag-share ka ng gospel, nahihiya ka? Nagsuka ka sa gitna ng daan, hindi ka nahihiya. Tapos ang mangyayari pa nun, kasunod na magiging magiging point pa ng kwento yan. Ay, si Brother Bob, last week. Suka-suka na yan. Di ba? O tayo naman, tawanan tayo. Pero hindi siya nahiya. At ito pa, ito yung madalas na nangyayari kapag tayo napupunta sa isang, at anong nagiging rason natin? Pakikisama lang. Nakikisama lang ako eh. Yun tayo tinitira. Yung pakikisama lang. Pero we don't have the idea na yung pakikisamang yon, yung ginagamit ng kaaway para makapasok ka. Pero sasabihin mo, no harm done. Wala namang nangyari. Di ba? Pero ang hindi mo alam, nakapasok ka na. Bakit? At paano ka nakapasok? Paano ka nagkaroon ng susi? Because of pakikisama lang. Okay? Pangatlo, the gospel explained. Dito na po in-explain. Justification by faith. Sa verse 15 and 18. No one is justified by works of the law. Verse 16 po yun. Sabi dito, gayon man, alam namin ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Napakaliwanag, ano? Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo, Jesus, upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Napakaliwanag po nung sinabi dito. No one is justified by works of the law. Repeated 3 times, doon sinabi nga po rin yun, justification is faith in Christ alone. Kasi po, the law reveals sin. It cannot save. It only reveals sin. But it cannot save. Paano natin reveal its sins? Kapag nagawa mo ito, sabi mo, ay, kasalanan. It only reveals, but cannot save. Being declared righteous by God through faith. So, pangalawa, grace does not promote sin. Tandaan po natin yan. Grace does not promote sin. Grace does not make Christ a servant of sin. True faith leads to transformation. Hindi po isang lisensya. Anong sinasabi natin hindi lisensya rito? Kakasala ka. Sasabihin mo, may grasya naman eh. May grace naman eh. So, ginagawa po natin lisensya. Grace. We are saved by grace alone, but grace never leaves us unchanged. Kaya nga po doon sa pangatlo natin, sa verse 18, sabi dito, returning to the law is a spiritual regression. Kapag bumalik ka pa doon sa law, parang binabaliwala mo yung ginawa ni Kristo. Revealing what Christ tore down is a rebellion. So parang nagre-rebel ka na. It's considered a rebellion already. So bumabalik pa tayo doon. Legalism dishonors the cross. Kasi kapag sinabi mong law, pag sumusunod ka sa law at ginawa mo na itong isang legal basis, ang tawag doon legalism. No? So, dinidishonor ko ito ng cross. So, bigyan natin ng example yan. Gagawa tayo ng illustration. Sino na po kumuha ng nandito si Konsehal. Paano kumuha po ng barangay clearance? ID. Ano pa po?
Nakatagal doon ka sa barangay. Natagaron ka sa barangay. Kung halimbawa po, kilala niyo yung isang tao, mabait siya, hindi magnanakaw, palaging tumutulong sa kapitbahay, lumapit sa inyo, hihingi ng barangay clearance. Ano pang hihingan niyo? Hihingan niyo ng ID. Hindi pa pwedeng kilala ko naman yan eh. Nakuha niyo yung point ko? There's still a legal basis. Kailangan mo pa rin ng ID. Yun ang SOP. Yun ang... Di ba? That's legalism. Kasi yun yung legal basis mo. Kahit kilala mo na yung tao, mabait, walang ginagawa, hindi magnanakaw yan, pero pag kukuha ng barangay clearance, kailangan pa rin. That's legal. Okay? Pero pagdating sa barangay clearance, kailangan mo pa rin pumila, isumite, lahat ng ganito. Alam niyo po kasi, gaano kakabuti, kapag may legal requirements, kailangan mo pa rin isubmit. Legalism. Pero, sa kaligtasan po, hindi na. E di kapag naligtas ka, sasabihin sa taas, pagdating, siya ID mo. Di ba meron ng ID sa Asher? Bakit di mo suot? Sabihin sa'yo, you are not circumcised. Hindi circumcised. Hindi ka tuli, hindi ka pwede. Di ba? Sa kaligtasan, hindi sapat ang kabutihan, hindi sapat ang relihiyon. Sinong sapat? Si Kristo lamang. Si Kristo lang ang sapat. Hindi tayo tinanggap ng Diyos. Tandaan niyo po tayo, hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil mabuti tayo. Tinanggap tayo dahil kay Kristo. Napaka-unfair naman kung halimbawa si Brother Bob, pasensya na Brother Bob, ikaw mo napakabait ngayon. Sobrang bait siya. Pero hindi naman niya tinanggap si Jesus Christ. Di ba? Paano yun? Aakyat ka sa langit? Kasama ka? You're going to have a salvation? Hindi. E paano naman yung, di ba, ipinanganak na walang magulang at nag-rebellion at hindi niya nahanap ang Panginoon sa Kristo? Ano yung buhay niya? It's so unfair. Pag ganun ang buhay at kalakaran ng mga tao na gagawin natin. Ano po? So, pang-apat po, nahabol, The gospel live crucified with Christ. So, una po dito, dead to the law, alive to God. Verse 19, the law shows our inability to lead us to Christ. That self-righteousness bring life to God. Anong ibig ko po sabihin dito? United with Christ in His death and life. So, I have been crucified with Christ. Ang sabi po rito, For Gospels, realities. Ito yung realidad ng gospel. Unang-una, Christ's death is my death. Bakit namatay ang Panginoon Jesucristo? Dahil sa atin. Christ's life is my life. Nabuhay si Kristo para sa akin upang ako'y muling mabuhay din. Dahil ako'y patay sa kasalanan at ako'y nabuhay muli. Dahil kay Kristo. Faith is my daily posture. Yung postura po natin, yung paggalaw natin, kailangan sumasalamin sa buhay natin. And love is my motivation. Ano yung motivasyon na yan? At alam ko, mahal ako ni Kristo, mahal ko rin siya. At yun ang motivasyon ko sa buhay. Araw-araw. Ano man ang mangyari sa buhay ko, ang motivasyon ko, alam ko, mahal ako ng Panginoon. Yun lang. The Christian life is not trying harder. Hindi po yung, alam mo yun, yung lagi kang, sa trabaho, ano yun yung gusto mo, trabaho ng trabaho. Si Brother Jess, nagtatrabaho gabi,
Trabaho siya, 6 to 6, diretso. Eh, gusto niya magpasikat. 6 to 6 uli. Araw. Oh. 12 oras, ay, ano siya? 24 na siyang oras. Eh, gusto pa niya magpasikat. Gusto pa niya magpasikat. Ulit-ulit, 6 to 6. Yung pangatlo, hindi na siya sinikatan ng araw. Tingnan ko lang kung sisikatan ka pa ng araw. Pasikat ka eh. Diba? Kasi po, kung ikaw, hindi, ang Kristiyano po, hindi yung gusto mo magpakitang ginas ka. Hindi yung, I will going to try harder. No! Being Christian is having a deeper relation with Christ. Kailangan makilala mo, ano ba ako, sino ba si Kristo sa buhay ko. Yung kalaliman ng faith mo sa Kanya, hindi yung harder. Kaya nga yung iba, pag Biyernes Santo, I will work harder. Sige, dugo doon. Pagkatapos nun, iinom ng gin. Kasi, ba't umiinom ka ng gin? Mahati mo kasi, pampawala ng ano pa. Yun yung work harder, di ba? It's not, it's trusting harder. You trust God in your life. Hindi yung masyado kang, yung harder na gusto mo na trabaho mo. Hindi po yun. Ang gusto ng Panginoon, yung trust natin sa Kanya, lalong lumalim. Yun ang buhay Kristiyano. Okay. Illustrate natin. Kunwari tayo sa sakyan. Sasakyan. Kapag may sakyan ka, drive mo. Tama po. Kapag ikaw ang nagda-drive, kung saan mo gustong pumunta, pupunta ka. Basta may gasolina. Drive ka ng drive. Maliban na lang nandiyan asawa mo. Sabi niya, ito pa. Siyempre. Sige, tuloy-tuloy. Ikaw lang nagda-drive. Pero ngayon, yung pagda-drive mong yun, binigay mo na ngayon, kay Kristo. Ayan. Ang nangyari, sabi mo, Panginoon, ikaw na magmanayo ng buhay ko. Hindi ko, sakyan. Magmanayo sa buhay ko. E di, pinagmanayo mo. Alam niyo po, minsan, ang nangyayari sa buhay natin, ang ginagawa natin, kinukuha natin yung manibela sa Kanya. Sabihin mo, Lord, ako naman. Inaalis mo sa picture. Kasi binigay mo na nga yung sarili mo sa Kanya eh. Pero ang nangyayari po sa atin minsan, gusto nating agawin yung manibela na tayo naman. Gusto natin, tayo pa rin ang masunod. Binigay mo na nga sa Kanya, tapos kukunin mo pa ulit. Po. The point, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. That's my point there. Binigay mo na sa Kanya yung buhay mo. Hindi na yung buhay na dating buhay. Ano? At ang buhay po natin, buhay Kristiyano, ay hindi po yung self-improvement. Alam niyo, kahit hindi ka naman Kristiyano, nag-i-improve ka eh. Pag-liit mo nga eh, di ba? Nag-i-improve tayo araw-araw. Di ba? Dati hindi ka kumakain ng kanin. Nag-improve ka, kumain ka ng kanin. That's self-improvement. Hindi po self-improvement. Ito ay, ang buhay natin supposed to be Christ control. Hindi tayo ang nag-i-improve lang sa sarili natin. Automatic po yan. Kapag ang buhay mo ay control ng ating Panginoon Kristo, there would be a better improvement in your life na nakikita. That's a peak posture. Nakikita sa buhay mo. Hindi yung kahit sabihin mo na, ako kasi na, kung minsan, kasabihin pa ng iba, Kristiyano ako, pero hindi ko makita na, yung bang, ipagmamalaki mo Kristiyano ako. Pero, hindi naman nakikita sa binamumuhay mo. Yun ang mahirap doon.
Grace is magnified by the cross. If righteousness comes by the law, Christ died for nothing. The cross is sufficient, final, and glorious. Yung cross, tapos na po yan. Final na yun. Huwag po nating never minimize grace, never add to the cross. Huwag nating i-minimize lang yung kasyang yun. Ginawa na nga para sa iyo eh. Huwag mo lang dagdagan. Parang awa mo na. Hindi na. Never add to the cross. Huwag mo na pong dagdagan. Kinuha na ng Panginoong Jesucristo yan. Illustration. Kumain ka sa Jollibee. May nauuna sa'yo. Umalis yung nauna. Kukunin mo yung pagkain na iniwan doon. Sasabihin nung binayaran na po para sa'yo yan. Talaga? Hindi ko kilala yun eh. Siya po si ganito, binayaran na yung pagkain na yan. Ay, ganyan? Ay, sige, para sigurado, bayaran ko na lang. Binayaran na eh. Tapos babayaran mo uli. Dadagdagan mo uli. Nilibre ka na nga eh. Ba't ang tigas man ang ulo mo? Kapag tinagdagan natin ang ginawa ni Kristo, parang sinasabi natin, hindi sapat ang kanyang ginawa. Di ba? Ganito ang gustong sabihin ni Pablo doon sa mga Galacia. Kasi, yung bakit mo dinadagdagan? Sapat na nga ang ginawa. Ang krus ay sapat, kumpleto, at hindi kailangang dagdagan. Our main message there. So, dito po ako magtatapos. Ang conclusion ko po rito. Galatians 2 calls us to believe in the gospel. Maniwala. Pangalawa, defend it with your courage. I-defend mo yan sa buhay mo. Binigay sa atin yan, i-defend mo. Diba? Parang pag hinold up ka, anong gagawin mo? Tas kamay. Ayaw ibigay, sinaksak ka. Yan. Actually, ang inaano ko, i-defend natin yung natin. Kung ano yung tinayuan natin, tinanggap natin si Kristo, tayuan natin. Pag hindi mo tinayuan yan, di ba, parang, I'll make an illustration again. Nasa school kayo. Nagkaroon ng crusade. Nakita ka na, sa gitna, ganyan ka ng ganyan. Nung nagkaroon ng gathering ang barkada. Ay, di ba si yun? Sorry, Brother Bobby, kung napakabait nakita ko. Di ba si Brother Bobby yun? Yung nagtataas ka, kami nag-hallelujah sa gitna ng campus. Sabihin ni Brother, oy, di ako yun, kamukha ko lang. Di ba? Sino yun? Ikaw si Pedro. Hindi mo dinedefend yung ginagawa mo. Pakitang tao. Yan. Kaya nga po, ang kailangan dito, paniwalaan mo, defend it, at ipamuhay mo. Hindi mo lang i-defend, kung hindi, ipamuhay mo. Si Pedro nahiya eh. Nakita yung mga Diyos, kasama yung mga hintil. Umalis. Diba? Yung final challenge ko po, are we trusting fully in Christ, finished work, or sadly adding our own efforts? O yung dinadagdagan natin sa ating mga efforts. Ito kasi yung bahala na versus pananampalataya. Kung minsan may kasalanan pa si Batman dito. Pag may bahala na si Batman, di ba? Sa kultura po kasi natin, madalas nating sabihin, bahala na. Diba? Tapos isasama mo pa si Batman, bahala na si Batman. Alam niyo ba yung asawa ko noon sinasabi ba na si Batman? Sabi ko, nireview ko siya.
Bakit bahala na si Batman? Sino ba si Batman? Bakit di mo bigay? Instead of saying that, let Lord handle it. Huwag mong sabihin, parang sinabi mo, bahala na si Lord. Iniwan mo. No, let Lord handle it for you. No? Nandun ka pa rin, of course. Hindi iniwan mo lang, Isa, bahala ka dyan. Grasya naman eh. It's not a license. Unang-una. Ano po? Ang pananampalataya ay hindi bahala na. Ito ay buong tiwalang pagkapit kay Kristo. Dito tayo humahawak lalo. Hindi yung bahala na, kundi lalo tayong kakapit sa Diyos. The life now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Makikita po natin yan sa Galatians 2:20. No? So, doon po nagtatapos yung sa Galatians 2. Isusunod na lang po natin yung sa Galatians 3. And hopefully, matapos natin yan. Ang ginagawa po kasi natin ngayon ay ginagawa ko na lang yung buod ng per chapter para lalo nating maintindihan. Kaya po hindi ko siya binasa ngayon. Pagbalik niyo po sa bahay, ang gawin niyo, basahin niyo. Then, if someone already explained it to you, it's very easy for you to understand. Pag binasa niyo yan, ito pala yun. So, kapag naiintindihan niyo po yung buod ng isang aklat, pag binabasa niyo yan, magiging excited ka habang binabasa mo. So, actually, yung mga outline po natin ay nasa Facebook page po natin. So, kung gusto nyo, in addition to your reading, you can get the outline. Then, may mga nakasulat kung ano doon yung mga verse. So, yun, pwede nyo pong sundan. Ayun po, so, maraming salamat. Let's pray. Father God, muli po, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, that you always remind us, O Lord God, na sa inyo lamang po kami kakapit, hindi na bahala na, kundi Panginoon, ang aming pananampalataya, O Lord, sa inyo, ang lagi naming yayakapin at kakapitin, Panginoon, at hindi yung bahala na abit. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ninyo na binigay nyo sa krus ng Kalbaryo, O Lord God, upang sa amin ay magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, salamat dahil sa inyo, Panginoon, ay binibigyan niyo po kami ng karunungan na upang maintindihan lalo at mamuhay kami ng mas may lalim sa aming pananampalataya sa magandang balita na ibinigay niyo para sa amin, Panginoon. Muli po, pinapasalamat namin ang gabing ito sa aming pag-aaral at sa bawat nandito na kung saan ay patuloy na sumusubaybay sa aming mga prayer meetings at sa mga gatherings na ganito, Panginoon. Kayo po magpala sa kanila. Hindi lamang po, Panginoon, sa kanilang mga financial na buhay, kundi sa kanilang spiritual na buhay. Kung mamarapatin niyo, Panginoon, at alam po namin, O Lord God, that you're going to bless them mightily, O Lord, sa kanilang mga lakaring patungo, Panginoon, sa kanilang mga spiritual na buhay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, at ang pangalan mo lang po ang dinadakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen.